Teka, ba't nasa bag ko yung pera na yan? Natatarantang wika ni Nicole nang hukay ng guard ang kanyang bag. Papauwi na sana sila kasama ng kaibigan niya dahil kakatapos lang nilang ilapag sa sala ang mga bulaklak na i-deliver nila. Anong nangyari? Kusang naglakad yung pera ko sa bag mo? Masungit na wika na may-ari ng bahay na si Claire. Ma'am, hindi po talaga ako naglagay dyan. Siyempre, magnanakaw ka eh. May magnanakaw bang aako sa kasalanan niya kung hindi mahuli sa ginagawa? Excuse me po ma'am, baka po nahulog lang yan sa bag na kaibigan ko noong naglalapag kami ng mga bulaklak kanina. Singit ng kaibigan ni Nicole. Nagsalubong naman bigla ang kilay ni Claire na siyang may-ari ng bahay. Baka magkasabwat kayo. At saka, bakit parang pinapamukha niyo na parang ako pang sinungaling dito? Hindi naman po sa ganoon, ma'am. Pero wala po talaga akong ninakaw sa inyo. Ni hindi ko po alam kung bakit napunta yung pera niyo sa bag ko. Pwes, sa korte na tayo magtuos. Tignan natin yung tapang mo niyan sa pagtatanggol mo sa kasinungalingan mo. At saka, akala mo ba hindi ko napapansin na sa tuwing ikaw ang magde-deliver dito ng bulaklak ay may nawawala sa mga gamit ko? Pinagsisisihan kong pinapasok kita rito sa bahay ko. Tinupad nga na may-ari ng bahay na magtotoos sila sa korte. Buti na lang ay nakahanap si Nicole ng isang abogadong tutulong sa kanya. Huwag kang kabahan. Ako ang bahala sa iyo. Bulong ni Miguel sa dalaga. Hindi naman manhid si Nicole para hindi niya maramdamang matagal na may gusto sa kanya ang binata, kaya siya nito tinulungan. Hindi naman ako natatakot. Nabibwisit lang ako. Ang bruhitang Claire na yan. Ang kapal na muka. Ang sarap kalbuhin. Inabot pa talaga sa korte ang lahat. Hindi nga ako nagnakaw ng pera niya eh. Tumigil lamang kakadada ang dalaga na nagsitatingan na ang ibang mga tao sa korte. Hanggang sa pinaupo si Nicole sa isang witness stand, napatingin ang dalaga sa isang abogado na nagngangalang Marvin patungo sa kanya. Sandali siyang natulala sa abogado na yon dahil sa kulay kayumangging mga mata nito at gandang postura ng katawan, lalo na sa suot. Natauhan lamang si Nicole na magbigay ng hudyat ang judge sa binata na magtanong sa kanya. Ayon kay Miss Claire, natagpuan niya ang pera niya sa iyong bag. Totoo ba yon? Totoo ngang nasa bag ko ang pera niya. Pero hindi ko alam kung paano nangyari yon. Wala po akong kaalam-alam kung paano napunta yun sa bag ko. Hindi po ako tinuruan ng mga magulang ko magnakaw. Kung hindi ikaw ang nagnakaw ng pera, paano mo naman maipapaliwanag sa korte ang pera nakita sa bag mo? Sinabi ko na po sa inyo, hindi ko nga alam kung paano napunta yun doon. Kahit paulit-ulit mo pa yung itanong sa akin. Paulit-ulit lang din ang magiging sagot ko kasi yan ang totoo. Hindi mapigilan ni Nicole na magsungit sa abogado, lalo pa at alam niya sa sarili niyang wala siyang ninakaw. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pera na yon sa loob ng bag mo? Aba, malay ko. Tanungin mo ang kung sino man ang naglagay niyan sa bag ko. Isang bundle ng libo-libong pera ang naroon sa bag mo. Kung ito total lahat, aabot sa isang 100,000 ang pera na iyon. Salamat sa impormasyon, pero wala akong pakialam. Kung wala kang pakialam sa pera, bakit nandoon yon sa bag mo? May lahi ka bang bingi? Para kasi ng plakar yan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko alam kung paano nangyari yon? Sa sinasabi mong yan, parang gusto mong ipahiwatig na may nag-set up sa'yo para ipagbintangan ka na ikaw ang nagnakaw ng pera? Teka, natanong mo ba riyan sa nag-akusa sa akin kung nasaan nakalagay ang pera niya? Sa kwarto niya. Tinanong mo ba ako kung nasaan ako buong araw? Pwede bang kumalma ka? Hindi pa nga ako tapos sa tanong sa'yo. Ikaw na tong nagtatanong sa akin. Ikaw na dito. Ikaw na lang maging attorney. Ba't kasi hindi na lang diretsuhin? Dami pang dada. Objection, Your Honor.
Sustain, Marvin. Please stick to the questions. Miss Nicole, pasensya na kung nagkaroon tayo ng alitan. Pero kailangan ko pong tapusin ang tanong ko para maklaro ang mga bagay. Hindi pa pala klaro sa'yo na hindi ako nagnakaw ng pera ng babae niyan? Napapikit si Marvin na mariin kay Nicole. Sa buong buhay na binata sa paghaharap sa isang kaso, ngayon lang siya nakaranas na pinagsasagot siya ng ganito. Naikalma na lamang ni Marvin ang sarili nang sinuway sila ng judge. In your previous statement, sinabi mo na hindi mo alam kung paano napunta ang pera sa bag mo. Tama ba? Ay, pang ilang tanong mo na yan ha? Just answer me. Naiinis sa wika pa ni Marvin. Napairap muna si Nicole bago sumagot. Opo, tama. Hindi ko po alam kung paano napunta ang pera sa bag ko. At ayon kay Miss Claire, nasa kwarto ang kanyang pera. Nasaan ka naman buong araw? Hindi ka ba nakapasok sa kwarto ni Miss Claire? Hindi niyo ba i-chinek ang CCTV ng bahay nila? Kahit tignan niyo pa roon, ni kahit anino ko, hindi niyo makita roon. Dahil buong araw ay nandoon lang ako sa sala na naglalapag ng mga bulaklak na ipinadeliver sa akin. Pero naroon ang pera sa bag mo. Ang tanong, anong gagawin mo kung hindi mo alam kung paano'y napunta roon? At sino sa tingin mo ang naglagay doon? Hindi ko po kasalanan na nandyan na ang pera. Kung may gusto maglagay dyan, hindi ko po alam kung sino. Objection, Your Honor. Ang tanong na ito ay walang kinalaman sa kaso. Biglang pagsingit ni Miguel na kanina patahimik at nakikinig sa kanilang dalawa. Sustain. Mr. Marvin, ang tanong na iyo na hindi makakatulong sa kaso. Mag-focus na lang tayo sa mga may konkretong ebidensya. Wala po akong kasalanan. Kaya kung anuman ang akusasyon ninyo, wala po akong pakialam. Wala akong kinalaman sa pera na yan. Wika ni Nicole. Kanina pa siya pagod at naiinis sa abogado dahil parang paikot-ikot lamang naman ang mga tanong nito sa kanya. Then show us, Miss Nicole, that you didn't do anything wrong. Maghanap ka ng ebidensya mo. Kahit tanungin mo pa ang mga tao doon sa loob ng bahay ni Miss Claire na yan. Wala silang masasabing nagpunta ako doon. Check nyo ang CCTV. Kasalukuyang inaayos ang CCTV dahil nasira. Pero kahit na ganoon, naroon pa rin ang record noong nangyari ang pangyayari na iyon. Yun naman pala eh. Makalipas ang ilang minuto, si Miguel naman ngayon ang tumayo at nagtanong. Hanggang matapos ang hearing nila ay hindi nawala ang inis si Nicole sa abogadong nakasagutan niya sa korte. Lumipas pa ang ilang araw ay ibinasura ang kaso ni Claire dahil wala silang sapat na ebidensya kahit pa na nasabag na niya ang pera. Mas lalo pang tumibay na walang sala si Nicole nang maayos ang CCTV at nakita roon na hindi talaga siya pumasok sa kwarto. Sa tulong din ng CCTV, nakita ang tunay na may sala. Ay nako, hardinero lang pala nila ang nagnakaw nun? Oo, balita sa akin ni Miguel. Kitang-kita raw sa CCTV. Ang ipinagtataka ko lang po ay kung bakit nandoon sa bag ko. Ay, nakakainis. Muntik pa akong mawalan ng trabaho dahil sa kanila. Muntik na akong palayasin ng may-ari ng flower na pinagtatrabahuhan natin. Wika ni Nicole sa kaibigan habang nag-aayos sila ng mga bulaklak. Bumalik ulit ang dalaga sa dating gawe. Pagde-deliver at pag-aayos sa mga bulaklak. Hindi katulad ng nakaraan na parang ang amo niya ang nawalan ng tiwala sa kanya kaya di na siya pinapa-deliver. Buti naman at nahuli na ang hardinero na yun. Ang weird naman, bakit andun sa bag mo ang pera ni Miss Claire? Yun din nga ang pinagtataka ko eh. Pasalamat na lang talaga at naayos ang pesteng CCTV na yun. Kung hindi siguro ay nagngangat-ngat na ako ng rehas ngayon. Hayaan mo na. Pasalamat na lang tayo at naging okay ang CCTV nila at nadakip ang tunay na may sala. Napatayo si Nicole. Binuhat niya ang mga bulaklak at nilagay yon sa kanyang delivery scooter.
Agad naman tumulong si Bea sa kanya. Saan punta mo ngayon? Inutusan ako ni Madam na mag-deliver ng bulaklak. Naibigay niya na sa akin ang address. Sama ako? Hindi na nakasagot pa si Nicole nang biglang dumating si Miguel. Nicole, saan ang punta mo? Magde-deliver lang ako ng bulaklak. Bea, sasama ka? Hindi na siguro. Ang init eh. Hintayin ka na lang dito namin ni Miguel bumalik. Ganoon ba? Una na ako Balik lang ako rito. Isinuot na ni Nicole ang helmet at pinaandar na ang kanyang scooter. Nakarating ang dalaga sa address sa ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Isang subdivision yun. Natigil ang scooter ni Nicole sa kulay pulang gate. Nakatatlong doorbell muna ang dalaga bago marinig ang ingay ng gate kung saan nagpapahiwatig na may taong bubukas ito. Hindi pa man tuluyan nabuksan ang gate, inihanda na Nicole ang malawak niyang ngiti katulad ng palagi niyang ginagawa sa mga nagpapadeliver sa kanya. Ngunit ang malawak ng ngiti na iyon ay nauwi sa ngiwi nang tuluyang bumukas ang gate at bumungad sa kanyang harapan ang abogadong kinaiinisan niya. Ikaw? Gulat na sigaw nilang pareho sa isa't isa. Ramdam na ramdam ni Nicole ang biglang pagkulo ng dugo niya. Presko pa rin kasi sa kanyang isipan ang lahat ng mangyari sa korte. At ni kahit sa kanyang panaginip ay hindi niya gustong magtagpo pa muli ang landas silang dalawa. Napatingin si Nicole sa katawan ni Marvin. Wala kasi itong suot pang itaas at basa pang buhok. Halatang kakatapos lamang maligo ng binata. Bago pa man mapuna ng binata ang pagtingin ng dalaga sa kanyang katawan, mabilis siyang tinalikuran ni Nicole. Teka Nicole! Huwag mo akong matawag-tawag na Nicole dyan. Ano yun? First name basis? Hindi tayo close. At kahit humingi ka pa ng tawad sa akin ngayon, hindi kita papatawarin dyan. Teka lang, huwag ka munang umalis. Nagulat si Nicole nang biglang hawakan ni Marvin ang kamay ng dalaga. Nang mapalingon si Nicole sa binata na may masamang tingin, natataranta namang binitawan ni Marvin ang kamay ng dalaga. Bakit? Magsasorry ka? Pwes, hindi kita papatawarin. At anong wag akong aalis? Paladesisyon ka? Aalis ako kung kailan ko gusto. Huwag ka munang umalis. Hindi na natapos ang sasabihin ni Marvin nang biglang sumigaw si Nicole. Sabi nang aalis ako kung kailan ko gusto eh. Huwag mo akong pigilan. Naiinis ako sa pagmumukha mo. Huwag ka kasi munang umalis dahil hindi mo pa naibigay ang bulaklak na na-deliver mo. Ganoon ba? Bakit ngayon mo lang kasi sinabi? Kanina ko pa gustong sabihin sa'yo, kaso tinatalikuran mo ko. At ang dami mong dadarian. Hindi ako makakapagsingit. Pumunta si Nicole sa scooter niya at padabog na ibinigay kay Marvin ang bulaklak. Saan ka pupunta? Pakialam mo ba kung saan ako pupunta? Hindi pa ako nakapagbayad sa'yo. Alam mo, kanina pa ako nabibisit sa'yo. Puro ka pigil ng pigil sa akin eh. Bakit di mo na lang kasi ako diretsuhin na kesyo kukunin mo ang bulaklak o magbabayad ka? Alam kong kaya lang umiinit ang ulo mo sa akin dahil nangyari sa kaso. Pero wag mo sanang personalin yun sa trabaho mo. Madali lang sa'yo sabihin lahat yan. Total, hindi naman ikaw ang napagbintangan na magnanakaw. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At saka, kung alam ko lang na hindi ikaw ang nagnakaw, ay hindi ko tatanggapin ang kaso. Hindi naman talaga ako nagnakaw Yeah, nahuli na ang totoong nagnakaw. Kukunin ko lang ang bayad ko sa loob ng bahay. Gusto mo bang uminom ng tubig o pumasok para roon ka nalang maghintay sa loob? Napailap si Nicole at masungit na tinignan si Marvin. Kung sana, bago ka lumabas, ay dinala mo na ang pera mo. Hindi yung papahintayin mo pa ako. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga kliyente mo? Hindi. Ngayon pa lang at sa'yo pa lang. Ang daming mo dada dyan. Ayokong pumasok sa bahay mo. Kunin mo na ang bayad. Bilisan mo na.
Hindi lang bahay mo ang pinapadeliveran ko. Sige, hintayin mo na lang ako dito. Alangang hindi kita hintayin eh. Hindi ka pa nakapagbayad. Napakamot na laman ng batok si Marvin sa kasungitan ni Nicole. Hindi niya rin masisisi ang dalaga dahil naiintindihan niya rin ito. Sa huli ay nagpaalam itong pumasok, ngunit kasungitan pa rin ang naging tugon sa kanya ng dalaga. Pagbalik niya, bitbit niya na ang pambayad pati ang tip para kay Nicole. Sobrang bayad mo. Wika ng dalaga na matanggap ang bayad sa kanya ni Marvin. Tip mo na yung sobra. Dahil sa panahon ngayon, para kay Nicole, mahalaga ang pera. Mabilis ang hinablot ang pera at tinalikuran si Marvin. Mabilis ang tinalikuran ang binata at walang paalam na pinaharurot ang scooter na pinagmamaneho niya. Kinaumagahan, ganoong address pa rin ang ibinigay ng amo ni Nicole sa kanya sa pagde-deliver. Hindi rin siya makapagreklamo dahil baka ay mawalan siya ng trabaho. Gusto niya rin sanang ipasa sa kanyang kaibigan pero mukhang abala rin ito. Baka tinadhana talaga kayo para sa isa't isa. Panunukso ni Bea nang ikwento ni Nicole ang pagkikita nila ng abogadong kinaiinisan niya. Huwag mo ako mabiro-biro ng ganyan. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa abogadong yun. Niinis ako sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Hep, huwag kang magsalita ng tapos. May kasabihan na, the more you hate, the more you love. Malay mo, baka pagising mo, mahal mo na agad siya. Kung ganoon, ayoko na lang gumising. Sumakay si Nicole sa kanya scooter at isinuot ang kanyang helmet. Ingat ka! Enjoy! Biro pa ng kaibigan ng dalaga. Isang irap ang iginawa ni Nicole kay Bea bago niya ipaharurot ang kanyang scooter. Nang tuluyan na siyang makarating sa harap ng gate ng abogado, kaagad nag-doorbell doon ang dalaga. Nakalimang pindot na siya ay wala pa rin bumubukas ang gate. Sira ba tong doorbell niya? Wika pa Nicole sa sarili. Ngunit maya-maya pa, narinig niya ang tunog mula sa gate. Nang bumukas yun, pumungad si Marvin na kakatapos ang maligo. Nakataas ang kilay ng dalaga na pinasadahan niya ang kabuuan ng abogado. Ang tagal-tagal mong lumabas? Aba, hindi lang ikaw yung pinagde-deliveran ko ng bulaklak. Huwag kang feeling VIP dyan. Pasensya na. Naliligo kasi ako kaya hindi ko narinig ang pag-doorbell mo. Sa susunod, huwag kang maligo kung alam mong nagpa-deliver ka. Ang sakit kay sa ulo maghintay dito. Mainit pa naman ang panahon. Oo na, pasensya na nga. Kailan pa mawawala yung init ng ulo mo sa akin? Hindi mawawala to hanggat palagi tayong nagkikita. Di, tumigil ka sa pagtatrabaho mo kung ganoon. Bakit? Ikaw ba ang magpapalamas sa akin kapag nawalan ako ng trabaho? Bakit pa sobrang init ng ulo mo sa akin? At may gana ka pa magtanong ha? I already explained my side to you. Trabaho ko yun, kaya wala akong magagawa. Lalo na nakita talaga sa bag mo ang pera. Pero okay naman ang lahat Nadakip na ang tunay na may sala. Hanggat nakakahinga ka sa mundong to, hindi talaga mabuburang init ang ulo ko sa'yo. Ibigay mo na nga sa akin na bayad at nang makaalis ako dito. Isang buntong hininga ang pinakawala ng binata sa asal ng dalaga bago niya kunin ang bayad sa bulsa niya. Nang iabot niya ito kay Nicole, inaasahan niya na ang pagdabog na kukunin ng dalaga ang pera at tatalikuran siya. Habang tinatanaw ni Marvin ang papalayong dalaga, isang multong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Inaamin niyang sa unang tagpo pa lang nila sa korte, nagkaroon na siya ng interes kay Nicole. Makalipas ang ilang buwan, ay naging ganoon pa rin ang sistema ng dalawa. Halos araw-araw kasi ay palagi nagpapadeliver si Marvin ng bulaklak sa flower shop nila. Ang mas nakakainis pa para kay Nicole, dahil halos lahat yun ay nakatuon sa schedule niya, unti-unti na rin nasasanay ang binata sa inaasa sa kanya ng dalaga. Maging si Nicole ay hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang init ng ulo niya kay Marvin.
Ang tagal mo talaga magbukas ng gate, no? Hindi porket araw-araw ka na nag-o-order ng bulaklak. Feeling VIP ka na agad. Pasensya. Nagluluto kasi ako. Kung iwan ko yun, baka masunog ang bahay ko. Aba, hindi ko na problema yun, no? Eh di sana hininaan mong apoy bago ka lumabas. Mabilis lang naman tanggapin ang bulaklak at magbayad. Ayun, tapos na agad. Hay, gustong-gusto mo talaga mabilad ako dito sa araw no? Hindi ka naman umiitim. Kahit ano ang bilad mo sa araw. Pumupula ka nga lang. Pakialam mo sa balat ko. Kunin mo na nga itong mga bulaklak at bumayad ka na makaalis ako dito. Nang iabot ni Nicole ang bulaklak, kaagad naman yung tinanggap ni Marvin kahit padabog ang paraan ng pagbigay ng dalaga. Nangunot ang noo ni Nicole na mapansin na wala yatang balak na bumayad ang binata dahil nanatili lamang itong nakatingin sa kanya at maya-maya pa napaangat ang tingin sa kalangitan. Uulan yata. Dalian mo na at magbayad ka na. Baka maulanan pa ako dito Manatili ka muna sa loob ng bahay ko. Baka maabutan ka pa ng ulan. Mas mabuti nang maabutan ng ulan kaysa makita ko yung pagmumukha mo. Hindi alam ni Marvin kung matatawa ba siya o makaramdam ng pangiinsulto sa pinagbabatong salita sa kanya ni Nicole. Ngunit sa huli, pinili niyang ipinikit na lamang ang mariin ng kanyang mga mata at ibigay sa masungit na dalaga ang kanyang bayad. Mabilis naman yung kinuha ni Nicole sa padabog na paraan. Napamulsang tinatanaw ni Marvin ang papalayong dalaga na nagmamaneho na scooter. Napatingin siya bigla sa kalangitan. Sigurado siyang maya-maya ay babagsak na ang tubig mula sa kalangitan. Labag man sa loob ay pumasok siya sa kanyang bahay kahit pa may parte sa kanyang nag-aalala siya na baka maabutan ng ulan si Nicole. Hindi nga nagkamali si Marvin, biglang bumuhos ang malakas ang ulan. Malahas na napabuntong hininga ang dalaga. Inilingan niya ang paligid dahil wala siya makitang ipagsisilungan. Hindi rin siya preparado kaya wala siyang dalang kahit payong man lang o raincoat. Dahil madulas ang daan, hindi inaasahan ni Nicole ang pagbagsak niya sa putikan kasama ang kanya scooter na ipinagmamaneho. Inis na tumayo ang dalaga. Sinubukan niyang iangat ang kanya scooter para makapamaneho na ulit siya. Ngunit bigla siyang napatigil sa ginagawa nang biglang may sasakyan na tumigil sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan ang paglabas si Marvin at hawak-hawak ang payong nito. Mabilis na lumapit ang binata kay Nicole at kaagad na pinayungan ang dalaga na parang basang sisiw na sa sitwasyon nito. I told you. Ayaw mo makinig sa akin na maabutan ka talaga ng ulan. Ang tigas sa ulo mo. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Obvious ba? I was trying to help you. Halika na. Pumasok ka na sa kotse ko. Ayoko. Paano tong scooter ko? Itinuro ni Nicole ang kanya scooter na puro putikan na. Ako na ang bahala dyan. Halika na. Hatid muna kita sa kotse. Inalalayan ni Marvin ang dalaga papasok sa loob ng sasakyan nito. Hindi alintana kung putikan na si Nicole. Walang magawa ang dalaga kung hindi lunukin ang pride niya at pumasok sa kotse ng abogado. Bahagya pa siyang nakaramdam ng hiya dahil narumihan ang sasakyan ni Marvin. Pero parang wala rin namang pakialam ang lalaki kaya tahimik na lang siyang pumasok sa kotse. Nang isinara na ng binata ang pinto, sinundan ni Nicole ng tingin si Marvin. Nakita niyang walang kahirap-hirap na iniangat ng binata ang scooter at itinulak ito papunta sa gilid. Basang-basa ang abogado sa ulan na makapasok siya sa kanyang kotse. Inilagay ko lang ang kotse mo roon sa gilid. Magpapautos na lang ako na kunin yon papunta sa bahay. Ako na ang bahala sa scooter mo. Hindi yan mawawala. Sa bahay niyo? Bakit sa bahay niyo pa? Manatili ka muna sa bahay hanggang tumila ang ulan. Hatid mo na lang ako sa flower shop. Umuulan. Baka masagasaan pa tayo sa daan. Malapit lang naman ang flower shop namin Mas malapit ang bahay ko. Hindi na lamang umangal pa si Nicole.
Isang irap lamang ang iginawad niya kay Marvin. Napansin ng abogado na panay bahing ng dalaga at halatang halata ang panginginig nito. Kaya naman ay pinatay niya ang aircon. Nang tuluyan na silang makarating sa harap ng bahay, ipinagbuksan ni Marvin ang dalaga ng pinto ng kotse. Hindi maiwasang mamangha ni Nicole na makapasok siya sa loob ng bahay na binata. Simple lamang, ngunit mukhang elegante ang kabuuan ng bahay nito. Halika, iaakit kita sa kwarto para malinis mo ang sarili mo. Puno ka na ng putik. Puna ni Marvin na ikagat ang dalaga ang kanyang ibabang labi. May parte sa kanyang ayaw niya sundin ang lalaki. Ngunit may parte rin sa kanyang kailangan niya talagang ayusin ang sarili dahil punong-puno na siya ng putik. Sa huli, nahanap ni Nicole ang sarili na nakasunod kay Marvin, paakyat sa tinutukoy ng abogado. May iwan na kita dito. Mag-aayos na rin ako na sarili ko. Nahihiyang tumango si Nicole. Pumasok siya sa kwarto ng binata at inayos ang kanyang sarili. Pagkatapos sa makita ang tuwalya na nakasabit, kaagad niyang kinuha iyon at itinapis sa kanyang sariling katawan. Halos tampalin niya ang kanyang noo na mapagtanto na wala pala siyang damit na susuotin. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang abogado na bagong ligo. Nakita niyang pinasadahan siya ng titig ni Marvin. Bago ito umiwas ang tingin, nadako ang tingin ni Nicole sa malaking damit at boxer na nakalatag sa kama. Nang ibalik niya ang tingin sa binata, napakamot ito ng ulo. Pasensya na. Wala akong damit na pambabae dito eh. Bagong bili yung boxer ko na yan. Huwag kang mag-alala. Siguro, kasya naman yan sa'yo, no? Sinabi ko naman kasi sa'yo, dapat sa flower mo na lang ako hinatit eh. Sino ba ang tao roon? Naghihintay si Miguel doon sa akin. Miguel? Yan ba yung abogado mo? Pakialam mo ba? May gusto yun sa'yo, no? Pakialam mo ba? At ano naman kung may gusto sa akin yun? Boyfriend mo? Kakasabi lang na may gusto ako, pero hindi ko sinabing kami. Mabuti. Nahimigan ni Nicole ang kakaibang tono sa boses si Marvin, maging ang pagsilay na multong ngiti nito, ngunit ibanaliwala niya na lamang iyon. Iniwan siya ng abogado sa kwarto upang makapagbihis siya. Nang matapos, hindi maiwasang mumula ang pisngi niya dahil sa iniisip na wala siyang suot na bra. Tanging malaking t-shirt lang ni Marvin na abot hanggang tuhod at boxer. Nag-aalinlangan lumabas ang dalaga sa kwarto. Bumaba siya sa hagdan at nadatnan ang abogado sa kusina na abala sa pagtitimpla ng kape. Hindi pa tumitilang ulan. Hintayin mo lang muna bago ka umalis. Yung scooter mo, napakuha ko na doon sa garahe at nilinis ko na rin. Salamat. Baka nakakabala na ako sa iyo niyan. Hindi naman. Wala rin naman akong gagawin ngayon. Magkape ka muna. Iniabot ni Marvin ang itinampla niyang kape. Mabilis naman yung itinanggap ni Nicole. Mag-isa ka lang rito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Isang bahagyang pag-isi naman ang sumilay sa labi ng abogado na mapagtanto na hindi na siya sinisinghala ni Nicole. Oo, minsan bumibisita rin naman ng mga pamilya ko. Ang boring naman ng bahay mo. Puna ng dalaga, dahilan para mapatawa ang abogado. Kung gusto mo, samahan mo ako dito para hindi na malungkot. Baka lumipad pang pinggan sa'yo. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa flower shop? Mga 3 taon na. At sa 3 taon na yun, 1 beses lang ako nagkaroon ng issue na pinagbintangan na magnanakaw. Ewan ko nga. At ba't mo tinanggap na ikaw ang magde-defend sa sinungaling na babae na yun? We're both victims, Nicole. You can't blame me. And you can't blame Miss Claire either. Wala siyang alam sa lahat. Kaya noong nakita niya ang pera sa bag mo, alangang iba ang ituturo niya eh. Sa'yo ang bag na yun. At syempre, sapat na ebidensya na yung pera sa bag mo para makasuhan ka
Kaya tinanggap ko ang alok niya na ako na ang magde-defend sa kanya. Yan ang mali ninyo. Hindi kayo nag-check ng CCTV. Katulad na sabi ko, nagkaroon ng problema sa CCTV bigla. At huli ko lang nalaman na may nakatago CCTV pala sa bahay ni Miss Claire dahil hindi niya yung binanggit sa akin. Noong pumunta ako sa bahay niya para magtingin-tingin at magtanong-tanong doon, wala akong CCTV na nakita. Posible ba yun? Kakaiba ang CCTV niya. Mukhang laruan sa loob ng kwarto, kaya hindi mo mapagkakamalang CCTV. At saka, ba't huli niya nang binanggit niya sa iyo? Nahihiya siyang sabihin sa akin. Bakit naman? Nagkamali kasi siya na pag-aakusa sa'yo. Gusto niyang panindigan na ikaw talaga ang nagnakaw. Nahihiya siyang baka mapahiya siya. Sarap hagkan ng babae sa leeg na yan hanggang mawalan ng hininga. Hey, don't say that. Baka makasuhan ka pa niyan eh. Bakit? Kakasuhan mo ba ako? Ang bilis talagang uminit ang ulo mo. Ngayon lang naman, lalo na kapag kaharap kita. By the way, kumain ka na ba? Kapag sabay na lang ako kakain. Dito na lang. May iniluto ako dito. Ano naman ang specialty mo? Adobo na tuyo o sinigang na maalat? Hindi mo ba alam? Bukod sa magaling na abogado, magaling din ako magluto. Abogadong palpak naman. Napaatras bigla si Nicole na biglang humakpang sa kanya ang binata. Anong ginagawa mo? Diyan ka lang. Huwag kang lumapit sa akin. Ngunit hindi nakinig si Marvin. Panibagong hakbang ang ginawa ng abogado. Halos mapasinghap ang dalaga na mabangga ang kanyang likod sa counter. Bigla siyang ikinulong ng abogado sa bisig nito dahilan para hindi siya tuluyang makatakas dito. I handled so many cases. Ni kahit isang beses ay hindi ako natalo. Bulong na binata sa mismong tenga niya. Halos magsitaasan ang balahibo ni Nicole nang manamdaman ang mainit na hininga ni Marvin sa kanyang tenga. Nasaan ang pagkain mo? Wika bigla ng dalaga. Nakaramdam siya ng panunuyo sa lalamunan, ngunit ipinagpasalamat niya pa rin dahil nagawa niya makapagsalita ng maayos. Akala ko ba doon ka na lang sa inyong kakain? Nagbagong isip ko. At isa pa, bigla ako nakaramdam ng gutom. Umupo ka muna roon sa upuan. Paglalagan kita ng pagkain. Hindi mo naman siguro ako lalasunin, no? Kung may balak akong masama sa'yo, sana kanina ko pa ginawa. Natatawang wika ni Marvin. Sinunod ni Nicole ang utos ng abogado. Umupo nga siya sa upuan habang si Marvin naman ay abala sa paglalapag ng ulam at plato sa mesa. Nang makita at maamoy ni Nicole ang luto ng binata, mas lalo siyang nakaramdam ng gutom at pagkatakam sa niluto nito. Saan ka natuto magluto? Tanong ng dalaga habang nagsisimula ng nilalantakan ng pagkain na nasa harap niya. Nanonood lang ako sa video tutorial. Besides, isa rin sa mga hobbies ko ang pagluluto. Ba't hindi ka nalang maging chef kung ganoon? Magaling ka naman magluto. Gusto ko rin kasi maging abogado. Hindi bagay sa'yo maging abogado. Palpak ka nga eh. Ngayon lang ako pumalpak. Isang beses lang. At isang beses lang rin ako nakainkwentro na sinisigaw-sigawan at sinasagot-sagot ako ng pabalang na isang babae sa korte. Yan! Abogado ka pa kasi. Pangarap ko na talaga ito. Dati pa. Bakit ba abogadong gusto mo? Gusto kong tumulong sa mga tao, lalo na sa mga mahihirap. I want to give them justice that they deserve. Eh bakit? Si Claire, hindi naman mayaman na. Claire is my friend. Wow! Bias ka attorney ah. And also your guy. Si Miguel. Hindi ba? Oh, ba't nasali ang kaibigan ko riyan? Natural lang na nasa panig ko siya dahil wala talaga akong ginawang kasalanan, no? Matapos kumain, tumila na rin ng ulan. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Nicole na umuwi. Kinaumagahan,
Kahit pakiramdam ng dalaga ay mabigay ang kanyang pakiramdam dahil sa ulan kahapon, hindi niya pa rin alintan na ang init ng kanyang katawan sa pagkakalagnat habang nagmamaneho na scooter papunta sa bahay ni Marvin, kung saan nagpapadeliver na naman ulit ng bulaklak. Kung hindi siya magtatrabaho, tiyak na wala siyang pangkain ngayong araw. Nang malapit na ang scooter na pinagmamaneho ni Nicole sa harap ng gate, inaasahan niya na magdo-doorbell ulit siya. Katulad ng dati. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay naroon si Marvin sa harap ng gate na kanina pa nakatayo, parang mahinihintay. 10 minutes late. Not bad. Puna ng binata nang tuluyan na siyang makarating sa harap ng gate. Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Nicole na sa tuwing magde-deliver siya ay inoorasan ni Marvin ang kanyang pagdating. Ngayon lang napansin ng binata na medyo na late ang dalaga, kaya naisipan niyang lumabas at hintayin sa harap ng gate si Nicole. Naglinis pa kasi ako ng flower shop kanina. Bakit parang namumutla ka? Okay ka lang ba? Medyo masakit yung ulo ko pero okay lang naman. Kaya pala hindi ka na nagsusungit sa akin. Huwag mo nga akong umpisahan sa pangungulit dyan. Pag ako mapikon. Pagbabanta pa ni Nicole, wala talaga siyang panahon mangulit ngayon, lalo pa at pakiramdam niya, sobrang bigat ng pakiramdam niya. Kinuha niya ang bulaklak sa scooter niya at matamlay na inabot yun sa abogado. Kaagad namang napansin ni Marvin ang pagbabago ng dalaga. Kaya nang maabot na ni Nicole ang bulaklak sa kanya, mabilis niyang inilagay ang likod ng kanyang palad sa noo ng dalaga, na siyang ikinagulat naman ni Nicole. Anong ginagawa mo? Ang taas ng lagnat mo. Ba't ka pa nagtatrabaho ngayon? Sana nagpahinga ka muna sa bahay niyo. Magpapahinga rin naman ako pagkatapos ito. At saka, ang init pa ng panahon ngayon. Wala to. Ganito talaga ako kapag nabababad sa ulan. Mawawala rin to mamaya. Pumasok ka muna sa bahay. Magpahinga ka. Ano ka ba? Okay nga lang eh. Kaya ko naman. Anong kaya? Tignan mo nga yung itsura mo. Putang-putla ka na. At saka, yung mata mo ay kaunti na lang pipikit na. Kulang ka rin sa tulog, no? Kaya nga magpapahinga ako kapag makauwi ako. Kailan pa yung uwi mo na yan? Baka nga mamaya, mahimatay ka pa sa gitna ng pagmamaneho mo. Ibigay mo na nga sa akin ang bayad mo at nang makaalis na ako. Kukunin ko pa sa loob. Doon ka muna maghintay sa loob. Ang tigas talaga ng bungo mo. Sinabing kapag magde-deliver ako, ihanda mo ng pambayad mo bago ka lumabas. Nakalimutan ko. Pumasok ka muna rito. Ang dami mong palusot. Dito na ako maghihintay sa labas. Kunin mo na yung bayad. Bilisan mo! Imbes na sundin ni Marvin ang utos ng dalaga, napaatras si Nicole na biglang humakbang sa kanya ang abogado palapit sa kanyang direksyon. Hindi pa man niya naproseso ang lahat, ngunit nagulat siya na bigla siyang buhati ni Marvin na parang sako. Sinubukan ni Nicole na magpumiglas, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang kasuhan kitang kidnapping? Hindi porket abogado ka, ay magiging abusado ka na, ha? Magpahinga ka muna sa bahay. Sobrang init mo. Pakialam mo ba, ha? Kaya ko pa naman. Nakasimangot ang mukha ng dalaga nang ilapag siya ni Marvin sa malapad na sofa nito. Nakapamewang na hinarap siya ng abogado. Maya-maya pa ay halos kapusin ang kanyang paghinga nang biglang yumuko si Marvin upang magpantay ang kanilang muka. Pakiramdam niya ay parang dumadagdag ang lagnat niya nang maramdaman ang nakakapasong palad ng abogado na nakadikit sa kanyang noo. Ang init mo. Kailangan mo talaga magpahinga. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Napalunok si Nicole. Kung ano ang kinatahimik ng lugar ni Marvin ay taliwas naman yon sa tibok ng kanyang puso na para bang nakikipagkarera sa pagbilis ng pintig nito. Okay nga lang ako sabi eh. Wika ni Nicole nang matauhan. Mabilis ang tinanggal ang kamay ni Marvin sa noo niya dahil pakinamdam niya na papaso siya.
Okay? Ang taas nga ng lagnat mo eh. Magpahinga ka muna. Kukuha lang ako ng towel at palanggana para ilagay dyan sa noo mo. Mahiga ka na rin muna riyan habang naghihintay. Yung bayad mo. Oo na, babayaran ko yan mamaya kapag magiging okay na pakiramdam mo. Hindi ka aalis hanggat hindi magiging mabuti ang pakiramdam mo. Baka nag-aalala na sa akin ng kaibigan at amo ko roon. Don't worry about that. Ako na ang bahala magsabi sa kanila. Kapag ako natanggal sa trabaho, lagot ka sa akin. Pagbabanta pa ni Nicole, ngunit tinawanan lamang siya ni Marvin. Napasinghap ang dalaga nang alalayan siya ng abogado na mahiga sa sofa. Agad naman siyang napatianod at hindi na nagreklamo. Habang ginagawa yun ni Marvin, nagkatinginan sila sa isa't isa. Ni walang kahit isa sa kanila ang nagtangkang mag-iwas ng tingin. Sa pagkakataong ito, hindi maintindihan ni Nicole ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ng dalaga, ganoon din naman kagaan ang pakiramdam niya sa tuwing hahawakan siya ni Marvin. Hintay mo muna ako rito. Kukuha lang ako ng pamunas. Walang lakas sa loob na sumagot ang dalaga. Isa bahagyang paglunok at pagtango lamang ang kanyang naging tugon sa abogado. Nang makaalis si Marvin sa kanyang harapan, doon lamang siya napabuga ng hangin. Maya-maya pa ay natanaw niya ang abogado na papunta sa kanyang direksyon. Hawak-hawak nito ang palanggana na may laman tubig at towel. Sa maraming pagkakataon na nasilayan ni Nicole si Marvin, ngayon lamang niya na-appreciate ang appearance ng abogado. Ang magandang postura ng katawan nito na ang hirap iwasan ng tingin. Na-message ko na ang amo mo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Wika ng binata na makalapit sa kanya. Inilapag ni Marvin ang palanggana sa sahig at lumuhod. Pagkatapos ay inilagay ang towel sa tubig at piniga iyon. Kaagad niya iyong ipinunas sa noo ni Nicole. May kung anong kiliti na naramdaman ng dalaga nang ginawa iyon ng abogado. Yung kaibigan ko. Kitang-kita ni Nicole ang biglang pagsalubong ng kilay ni Marvin na para bang hindi ito nagugustuhang marinig o itanong sa kanya. Sino? Si Miguel? Bakit lagi mo binabanggit yung si Miguel? Hindi lang naman siyang kaibigan ko eh. Siya lang kilala ko na kaibigan mo eh. Si Bea kasing tinutukoy ko, yung kaibigan kong babae. Pagkatapos ito, matulog ka muna. Paglulutuan lang kita ng sabaw. Hindi na. Pahinga lang ako saglit, tapos uuwi na agad ako. Hindi ako magbabayad sa'yo kapag hindi mo susundin ang utos ko. Para din sa'yo to. Okay nga lang eh. Magiging okay din ang pakiramdam ko mamaya. Mas bubuti ang pakiramdam mo kapag makakapagpahinga ka ng matagal at makakahigop ka ng kaunting sabaw lang. Ang kulit mo ng mga abogado ka? Magbayad ka sa akin kapag uuwi na ako ah. Yeah, I'll pay you. Magpahinga ka muna. Magluluto lang ako ng sabaw. Wika ni Marvin at umalis ito sa kanyang harapan pagkatapos siyang punasan. Dahil sa bigay ng kanyang pakiramdam, unti-unting nararamdaman ni Nicole ang pagbigat ng talukap ng mga mata niya hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kakatapos lamang magluto ni Marvin ng sabaw para sa dalaga, kaagad siyang dumiretso sa sofa kung saan nakahiga si Nicole. Nadatnan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog. Lumuhod siya para magpantay ang mukha nila ni Nicole. Bahagya pa niyang hinawi ang buhok na humaharang sa mukha ng dalaga. Hindi maintindihan ni Marvin ang kanyang sarili kung bakit labis na lamang siyang nag-aalala para kay Nicole. Hindi niya may itatanggi ang paghanga na mayroon siya rito. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong tumitindi. Wala sa sariling inilapat niya ang kanyang labi sa noo ni Nicole. Habang natutulog, naramdaman ng dalaga ang malambot na labi mula sa kanyang noo. Nagising siya na inaakalang panaginip lamang iyon. Hindi na malayo ni Nicole na naging mahaba pala ang kanyang tulog. Napahaba ang tulog mo. Malapit ang gumabi.
Wika ni Marvin na kasalukuyan na ngayong nakatayo at kanina pa nakatingin sa kanya. Inilibot ang dalaga ang kanyang paningin. Medyo madilim na nga ang nasa labas ng bahay. Ngunit kahit na ganoon, parang bumuti ang kanyang pakiramdam dahil nakabawi siya sa tulog. Napasarap ang tulog ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na. Hindi na masyadong mabigat ang pakiramdam ko. Humigop ka muna ng sabaw bago ka umuwi. Ang bayad Huwag mong kalimutan. Lagot ako sa amo ko kapag hindi mo ako mabayaran. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatakbuhan ang bayad ko. Dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo kasi kaunti lang ang na-deliver mo ngayon. At saka, kung sakaling makalimutan kong bumayad mamaya, alam mo naman kung nasaan ang bahay ko. Nasaan ang sabaw mo? Sumunod ka sa akin sa kusina. O gusto mong buhatin pa kita papunta sa opisina? Biro pa ni Marvin. Mabilis namang napatayo ang dalaga sa narinig. Nauna pa nga siyang naglakad papunta sa kusina, habang ang binata naman ay natatawang nakasunod lamang sa kanya. Umupo ang dalaga sa upuan. Samantala, ang abogado naman ay inihanda ang mangkok at sabaw para sa kanya. Nang ilapag yun ni Marvin, agad na natakam si Nicole. Ilan ng mga kaibigan mo? Tanong ng abogado habang abala ang dalaga sa paghihigop ng sabaw. Bakit mo natanong? Interesado ka ba sa buhay ko? Paano kapag sabihin kong oo? Sandaling hindi nakapagsalita si Nicole. Lalo na magtama ang paningin nila at mabasa ng dalaga ang sinseridad sa boses si Marvin. Marami. Pero dalawa lang talaga ang tinuturi kong totoong kaibigan. Yon ay si Bea at Miguel. May gusto ka ba sa lalaking yon? Nako, wala. Pero ang alam ko, si Bea ang may gusto kay Miguel. Tapos sabi-sabi ng iba, may gusto naman si Miguel sa akin. Napapansin ko nga. Ha? Anong ibig mo sabihin na napapansin? Sa korte, kapansin-pansin na may pagtingin siya sa'yo. Base pa lang kung paano siya tumitig sa'yo. Ganoon ba? Ano naman ngayon? Ang bilis mong makabingwit ng abogadong walang kahirap-hirap. Anong pinagsasabi mo riyan? Matagal na kami magkaibigan ni Miguel, no? Hindi naman si Miguel ang tinutukoy ko. Seryosong wika ni Marvin na magtama ang paningin nila. Ramdam na ramdam ni Nicole ang bilis ng pagkabok ng puso niya. Kahit hindi direkta sabihin ng abogado ang gusto niyang ipahiwatig, pero may parte na sa dalaga na alam niya na ang bagay ni iyon. Pero gusto niya pa ring malinawan siya. Anong ibig mo sabihin? I like you, Nicole. Sa korte pa lang, nakuha mo ng interest ko. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit lagi kang nagde-deliver dito. Hindi dahil sa bulaklak, o hindi dahil sa'yo. Naging palaisipan kay Nicole ang pag-amis sa kanyang abogado hanggang makauwi siya ng bahay. Nang sinabi yun ni Marvin sa kanya, hindi nakapagsalita ang dalaga sa gulat. Sinabi niya yun? Gulat na tanong ni Bea nang ikwento ni Nicole ang nangyari kahapon sa kaibigan. Sa lakas ng boses si Bea, natatarantang tinakpan niya ang bibig ng kaibigan gamit ang palad nito. Uy, huwag ka nga maingay. Nagulat nga rin ako sa sinabi niya sa akin. Anong plano mo? Hindi ba siya naligaw sa'yo? Ayoko na mag-deliver doon. Ha? Bakit naman? Nag-confess lang ang tao. Biglang hindi ka na magde-deliver agad? Baka kasi inuutulang ako noon. Kaya pwede bang ikaw na lang ang mag-deliver sa bahay niya ngayon? Please. Pagmamakaawa ni Nicole sa kaibigan. Noong una, tumanggi ito. Ngunit di kalaunan ay pumayag din ang kanyang kaibigan sa pagmamakaawa niya. Hinahanap ka niya. Nagtanong sa akin kung bakit hindi ikaw ang nag-deliver. Wika ni Bea pagkatapos i-deliver ang bulaklak na in-order ni Marvin. Ayoko na mag-deliver doon. Bakit ikaw pa yung nahihiya? Siya na nga ang nag-confess. Hindi mo sinabi sa akin na
Gwapo palang abogado na yun. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Ako na ang palagi magde-deliver doon kung ayaw mo. Makalipas ang ilang araw, hindi na nga si Nicole ang nagde-deliver palagi ng bulaklak. Hanggang sa umabot ang buwan, tumigil na rin bigla si Marvin sa pag-o-order ng mga bulaklak. Bahagya pang nalungkot ang kaibigan ng dalaga dahil hindi niya na raw masisilayan ang gwapong mukha ng abogado. Si Nicole naman ay may parte sa kanyang nakakaramdam ng panghihinayang, ngunit mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Takot na baka kapag tuloy-tuloy pa rin ang pagkikita nila ni Marvin ay baka mas lalong madaragdagan ang nararamdaman niya para rito. Dahil inaamin niya, maging siya ay nagugustuhan na rin ng abogado. Unang pagkikita pa lamang nila sa korte ay nakaramdam na siya ng attraction para rito. Ngunit pinipilit niya lamang yun itago sa pamamagitan ng pagkainis kay Marvin. Abala si Nicole sa pag-a-arrange ng bulaklak nang biglang bumukas ang flower shop. Kaagad na natuon ang atensyon niya roon. Halos pigilan niya ang paghinga na makita ang abogadong kanyang pilit na iniiwasan. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. May nagawa ba akong mali sa'yo? Bakit hindi na ikaw ang palagi nagde-deliver ng bulaklak sa bahay? Pugad na tanong sa kanya ni Marvin. Inikot muna ni Nicole ang kanyang paningin para makahanap ng epektibong palusot para hindi siya paghinalaan ng abogado. Umiba na kasi ang schedule ngayon. Nagkataon na kay Bea ang shift sa bawat deliver. Talaga? Tinanong ko ang amo mo, pero ang sabi sa akin, nakiusap ka raw na ang kaibigan mo na lang ang magde-deliver. Bakit? Okay naman si Bea ah. Mabait naman, maganda, magalang. She's not you, Nicole. Iniiwasan mo ba ako? Naku, hindi ah. Bakit naman kita iiwasan? Wala ka namang ginawang masama sa akin. Kung ganoon, bakit mo ko iniiwasan kung wala ka namang nakikitang problema sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala naman. Bakit ka pala nandito? O-order ka ba? Sana nagpa-deliver ka na lang. Mas gugustuhin ko pang bumiyahe papunta rito at dito umorder kung hindi rin lang naman ikaw ang magde-deliver. Ano bang kailangan mo sa akin? I already told you, Nicole. I like you. Paano ko sabihin ko sa'yo na kaya kita iniiwasan dahil hindi kita gusto? No, wala akong pagtingin sa'yo. Ayoko ma-feel bad ka kapag sabihin ko yun. Kaya mas pinili kong iwasan ka. Talaga? Ba't hindi ganyan ang nababasa ko sa mga mata mo? Bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko kung ganoon? Totoo ang sinasabi ko. O baka natatakot ka na harapin ang totoong nararamdaman mo sa akin? Napaatras ang dalaga na biglang humakpang palapit sa kanyang abogado na hindi inaalis ang pagtitigito sa kanyang mga mata. Sinubukang iiwas si Nicole ang pagtama ng kanilang paningin dahil pakiramdam niya anumang oras ay bibigay na ang tuhod niya sa sobrang tensyon na nararamdaman. Napaigtad bigla ang dalaga nang mabunggo ang kanyang likod sa flower vase. Dahil muntik nang mahulog ang flower vase, mabilis yung naisalo ni Marvin at inilapag yon sa kung saan yun nakapatong kanina. Ano ba kasing ginagawa mo? Kapag nahuhulog yan, ako ang malalagot dyan sa amo ko. Bakit mo ba kasi ako iniiwasan? Kasi gusto rin kita. Sigaw ng dalaga sa totoong nararamdaman niya. Namula ang kanyang pisngi na magpagtanto ang kanyang ginawa. Bago pa man niya tuluyang ipahiya pa ulit ang kanyang sarili, mabilis ang tinalikuran ng abogado na hindi mawala ang multong ngiti sa labi nito. Ngunit hindi pa man nakalayo si Nicole, isang mainit na palad ang humawak sa kanyang pulsuhan. Napatingin siya kay Marvin na sinusubukang pigilan ang pagkawala ng ngiti nito. You like me too? Hindi makapaniwalang tanong ng abogado. Isang irap ang iginawad ni Nicole kay Marvin. Bahala ka. Hindi ko nauulitin yun. Kung may gusto ka rin sa akin,
Bakit mo ko iniiwasan? Kasi ayoko magkagusto sa'yo. What? Hindi kita maintindihan. Gusto mo ko, pero ayaw mong magkagusto sa akin? Kasi pakiramdam ko ay tinatapakan ng pride ko. Kung ganoon, naiinis dapat ako sa'yo dahil sa nangyari sa korte. Dapat i-reject kita para maging karma mo yun sa ginawa mo sa akin sa korte. Hindi ka pa rin makaget over doon? Paano ako hindi makakaget over doon? Nagkagusto ako sa abogadong kiniinisan ko. Kalimutan mo na yun. Paano ko makakalimutan? Kung sa tuwing makikita kita ay naalala ko lahat. Then let me help you to forget everything. Ibinuka ng dalaga ang kanyang bibig para sana magsalita, ngunit hindi siya binigyan ni Marvin na pagkakataon na gawin yon. Naramdaman na lamang ni Nicole ang kanyang mariing pagpikit na biglang hilahin ng abogado ang kanyang batok at siniil ito ng halik. Dahil doon, libo-libong kuryente ang biglang dumaloy sa kanyang katawan. Wala sa sariling tumugon ang dalaga sa malalim na halik sa kanya ni Marvin. Pareho silang napatigil na dalawa na biglang bumukas ang pinto. Nang makita ni Nicole ang dalawang kaibigan na nakatingin sa kanya, nahihiya niya itong itinulak ang abogado. Napatingin ang dalaga kay Miguel na madilim ang tingin sa kanila. Samantala, si Bea naman ay nakatuon ang tingin kay Marvin. Maya-maya pa ay napunta ang tingin sa kanya ng kaibigan na may masamang titig sa kanya. Ipinilig ni Nicole ang kanyang ulo. Inaakalang namamalikmata lamang siya dahil nang ibalik niya ang tingin kay Bea, kasalukuyan na itong nakangiti sa ngayon, animoy kinikilig sa nasaksihan. Binigyan ng pagkakataon ni Nicole ang kanyang sarili na magpakatotoo sa kanyang nararamdaman. Nang hingi ng permiso sa kanya si Marvin na hayaan siya nitong maligaw sa kanya. Agad namang pumayag ang dalaga nang walang pag-alinlangan. Ngunit kahit na may gusto pa siya sa abogado, umabot ng 1 taon ang paliligaw nito sa kanya. Grabe, ang tagal ko nang naliligaw sa'yo ah. Pagpaparinig ni Marvin sa kanya habang naglalakad sila sa park. Niyaya kasi siya ng abogado na mamasyal. Bakit? Naiinip ka ba? Sumusuko ka na? Ang hina mo naman. Kung gusto kong sumuko, edi sana matagal ko nang ginawa. Willing to wait naman ako. Matibay ako eh. Paano kapag sabihin ko sa'yo ngayong tumigil ka na sa panliligaw sa akin? Gagawin mo ba? Kahit patigilin mo ko, hindi ko pa rin gagawin yon. Talaga? Paano kapag sabihin ko sa'yong tumigil ka na sa panliligaw dahil sinasagot na kita? Natigilan ng abogado sa narinig. Napangiti naman ng malapad ang dalaga nang makita ang gulat na reaksyon ni Marvin. Ano? Maliligaw ka pa rin ba? O tayo na? Ibig sabihin yan, sinasagot mo na ako? Bakit? Ayaw mo? Kailan ko ba hindi ginusto to? Hindi nakasagot si Nicole na bigla siyang yakapin ni Marvin na mahigpit. Naging masaya at magaan ang daloy ng kanilang relasyon makalipas ang ilang buwan. Ngunit ramdam ni Nicole ang lamig na pakikitungo sa kanya ni Miguel, lalo na noong nalaman nito na sinagot niya na si Marvin. Abala ang dalaga sa pag-aayos sa mga bulaklak sa flower shop nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Buong akala niya ang kanyang nobyo ang tumatawag. Ngunit hindi niya inaasahan na si Miss Claire ang tatawag sa kanya. Napakamot siya ng ulo nang maalala na hindi niya pala nabura ang number ng babae. Ayaw niya na sana sagutin yon, ngunit para may kung anong nagtulak sa kanya, nasagutin ang tawag. Bakit? Masungit na bugad ni Nicole na sagutin ang tawag. Tulungan mo ko. Boses ni Miss Claire na humihingi ng saklolo. Nangunot ang noo ng dalaga, lalo na marinig niya ang mga ingay sa kabilang linya. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Walang sumagot sa kabilang linya, ngunit rinig na rinig pa rin ang ingay.
Wala sa sariling tumakbo si Nicole palabas ang flower shop at sumakay sa kanyang scooter. Nahanap niya na lamang ang sarili na nasa harap ng bahay ng babaeng nag-akusa sa kanya dati na magnanakaw. Mabilis siyang pumasok doon nang walang pag-alinlangan. Nangunot ang noo niya na mapansin na walang tao doon. Tahimik ang loob ng bahay at bahagya pang nakaawang ang gate at pinto kanina pagpasok niya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa loob ng kwarto ni Miss Claire. Napatakip siya ng bibig sa bumungad sa kanya. Nababalot ang dugo ang babae at wala ng buhay. Mabilis siyang lumapit at sinubukang gisingin ng babae. Hindi alintana ang mga dugong kumakabit sa kanya mula sa pagkakahawak niya sa bangkay. Miss Claire, gising po! Natatarantang wika ni Nicole. Bago pa man siya sumigaw at humingi ng tulong, ay biglang lumitaw ang mga otoridad sa pintuan. Teka, bakit niyo ba ako pinopasasan? Hindi po ako may gawa nito sa kanya. Nandatan ko lang po siya dito. Ikaw ay inaaresto dahil sa suspetsang may kaugnayan ka sa pagkamatay ni Miss Claire. Mayroon kang karapatang manahimik. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Mayroon ka ring karapatang kumuha ng abogado. Kung hindi mo kayang kumuha, bibigyan ka ng isa ng estado. Teka lang po, hindi po talaga akong pumatay sa kanya. Nadatan ko lang po siya dito na ganito ng kalagayan niya. Maniwala po kayo sa akin. Hindi pinakinggan ng mga pulis ang dalaga at kinaladkad na ito papunta sa sasakyan. Tulala lamang si Nicole hanggang sa makarating sila sa presinto. Wala sa sariling nagpatianod ang dalaga papasok sa permanente niyang kulungan. Habang nakaupo sa malamig na sahig, napaangat ang tingin niya nang marinig ang pangalan niya. Napatingin siya kay Marvin na nag-aalalang nakatingin sa kalagayan niya. Are you okay? What happened? Marvin, maniwala ka sa akin. Hindi ko pinatay si Miss Claire. Hindi ko magagawa yun. Don't worry. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong hindi mo magagawa yun. Pangako, malalaman din ang lahat. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang magiging abogado mo. Okay? I will defend you. Naluluhang napatango ang dalaga. Sa pagitan ng rehas, ipinasok ni Marvin ang kamay sa butas at hinawakan na pisngi ni Nicole at pinupunasan ang luha ng dalaga. Ikwento mo sa akin lahat ang nangyari, okay? Kung paano ka nakapunta roon, kung ano ang nangyari. Ikwento mo sa akin lahat. Gagawa ako ng investigasyon para mahuli ang tunay na may sala at mapatunayan na hindi mo magagawa ito. Okay? Katulad ng sabi ni Marvin, kinuwento lahat ng dalaga ang mga pangyayari sa nobyo. Ikinasuhan si Nicole ng pamilya ni Miss Claire. Madalas siyang binibisita ni Marvin sa presinto, dala-dala ang mga pagkain. Pansin niya rin ang puyat sa mukha ng abogado. Ngunit tinaktak man lang ito sa isang magaan na ngiti para hindi mag-alala ang dalaga. Hanggang dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila. Iyon ay ang pagharap-harapan nila sa korte. Kung dati ay hindi nakakaramdam si Nicole ng kaba, ngayon ay pakiramdam niya ay parang hihimatayin siya habang nakaupo sa witness stand. Halos manlamig si Nicole na makita si Miguel na makapanig sa nag-akusa sa kanya. Pakiramdam ng dalaga ay para siyang sinasaksak na matalim na kutsilyo. Para siyang tinataydor na sarili niyang kaibigan. Kitang-kita ang malamig at madilim na titig sa kanya ni Miguel. Nalipat ang tingin ni Nicole kay Bea na wala siyang ibang mabasa kung hindi disappointment kahit wala naman talaga siyang kasalanan. Nang magbigay na ng hudyat ang hukuman na mag-uumpisa na ang kaso, ay natahimik ang lahat. Tumayo si Miguel at lumapit papunta sa harap ng witness table. Miss Nicole Santos, maaari bang ipaliwanag mo sa amin kung bakit ka naroroon sa bahay ni Miss Claire sa araw ng insidente? Nandoon ako dahil tumawag siya sa akin. Narinig ko ang boses niyang humihingi ng tulong. Kaya agad ako pumunta sa bahay niya. Wala akong intensyon na saktan siya.
Pagdating ko doon, nakita ko na lang siyang wala ng buhay. At bakit ikaw ang unang nakarating sa lugar ng insidente? Hindi ba at dapat tumawag ka muna ng otoridad imbes na ikaw mismo ang pumunta roon? Alam kong dapat ginawa ko yun, pero hindi ko na naisip yun sa takot ko. Gusto ko lang siyang tulungan. Nang matapos na magtanong ni Miguel, ay si Marvin na ngayon ang tumayo para magtanong sa dalaga. Habang nagbabatuhan ng mga tanong, doon na pag-alaman na nasa day of day ang lahat ng mga kasambahay. Nasabi mo sa korte na ito na tinawagan ka ng biktima at humingi ng tulong sa iyo, hindi ba? Nangunot ang noo ni Nicole, ngunit sa huli, napatango na lamang ito dahil yun talaga ang totoo. Opo. Hindi ba katakatakang nangyari? Dahil sa base ng sinabi ng suspect ay pagdalo niya sa bangkay na biktima, wala bang 1 minuto ay dumating na ang mga otoridad? At base sa otoridad, may tumawag din sa kanila. Kaya ang ibig sabihin niyan, bago pa man makarating si Miss Nicole Santos, ay may nauna nang pumunta roon. At nakasisigurado akong yon ang suspect. Hindi mo ba'y naimbestigahan, Miguel? Napasinghap ang lahat, habang si Miguel naman ay biglang napakuyom ng kamao, na pagtanto rin ang kanyang pagkakamali. Miss Nicole Santos, mahinala ka ba na may taong gustong manakit sa iyo? Yung naiinggit sa iyo para siraan ka ng ganito? Nakakunot man ang kilay ni Nicole sa tanong ng nobyo, ngunit napailing na lamang ito bilang tugon. Hindi alam ng dalaga kung ano ang plano ni Marvin, pero isa lang ang masasabi niya, siya ay may tiwala rito. Mga kaibigan na traidor? Wala ka bang naiisip? Napasulyap si Marvin kay Bea at Miguel at napangisi. Nakitaan ng takot ni Nicole, ang takot sa mga mata ng kaibigan. Maaari ka nang tumayo riyan sa witness stand dahil may gusto akong ipalit sa iyo. Hindi mo deserve ang umupo riyan. Nagkagulo ang mga tao sa korte, maging ang hukuman ay naalerto at napagalitan pa si Marvin. Napatampal naman ng noo si Nicole. Ang gusto ko lang naman sabihin na may meron akong witness stand kung saan magpapatunay na walang sala si Nicole at magtuturo kung sino ang tunay na may sala. Rinig na rinig ang bulungan ng lahat. Nagulat si Nicole nang biglang lumabas ang hardinero sa bahay ng biktima. Objection, Your Honor. Ang lalaki na yan ay isang hardinero na nagnakaw ng pera sa bahay ng biktima. Paano siya magiging witness kung wala rin siya sa pinangyarihan ng krimen? Bakit parang takot na takot ka, Mr. Miguel? Natatakot ka bang mabunyag ang katotohanan? Kinakampihan mo ba ang suspect dahil magkasintahan kayo? Napasinghap ang lahat. Maging si Nicole ay nagulat sa binanggit ng kaibigan. Pakiramdam niya ay parang naging ibang tao ito. Malayong malayo ito sa dating Miguel na kilala niya. Ang hardinerong ito ay inutusan lamang para magnakaw, kapalit ng pera para ipagamot ang kapatid niya. Narito ang katibayan na may bumayad ng bill sa kanyang kapatid. At ang nakasulat na pangalan doon ay walang iba kung hindi ay ang pangalan mo, Miguel. Objection, Your Honor. Bakit, Miguel? May sasabihin ka pa ba? Ito na ang ebidensya. Kinuha ni Marvin ang envelope sa kanyang desk at ibinigay yon sa hukuman. Agad naman yung binuksan ng judge upang makumpirma. Kitang-kita ang gulat sa mga mata ng hukuman na makumpirmang tama lahat ng sinabi ni Marvin. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Dahil gusto ko lang sabihin sa iyo, Nicole, na halos lahat ng kaibigan mo ay trinaydor ka. Nakalimutan yata ng totoong suspect na may CCTV sa loob ng bahay ni Miss Claire. Napabaling ang tingin ni Marvin kay Bea. Kitang-kita ang panginginig ng kaibigan ng dalaga nang marinig iyon. Mukhang laruan lamang ang CCTV, kaya hindi mo mapaghahalataan na may isa pa palang CCTV doon.
Kaya hindi siguro yun napansin ng suspect. Kinuha ni Marvin sa kanyang bulsa ang copy ng kuha ng CCTV at binigay yun sa hukuman. Agad naman yung inattach sa projector at pinakita ang video. Halos manlamig si Nicole na makita si Bea na pumasok sa kwarto ni Miss Claire. Kakalabas lamang ng babae sa sariling banyo, ngunit kaagad yung hinabol ni Bea para saksakin. Naghabulan ang dalawa. Kitang-kita sa video na kinuha ni Miss Claire ang cellphone at may tinawagan. Hanggang sa walang alinlangan pa ni siyang pinagsasaksak ni Bea. Base sa kuha riyan, halatang natataranta na ang biktima at hindi niya namalayan kung sino ang tinawagan niya. Kaya naman tinawagan niya si Nicole at humingi ng tulong. Pagkatapos patayin na suspect ang biktima, ay tinawagan niya ang otoridad para si Nicole ang magmukhang may sala. Bukod pa roon, ay nilinis niya pa ang lahat ng mga bagay na magbibigay na ebidensya. Matalino ang suspect, pero bulag yata dahil hindi nakita ang CCTV. Dahil sa matibay na ebidensya, ay parehong pinusasan si Miguel at Bea. Hindi alam ni Nicole kung ano ang mararamdaman niya, kung magiging masaya ba siya dahil napatunayan ng wala siyang sala, o malulungkot dahil ang mga itinuring niyang kaibigan ay tinandaydor siya. Bakit mo nagawa to sa akin, Miguel? Nanginginig na tanong ng dalaga nang daanan siya ng kaibigan habang pinoposasan. Ginawa ko yon para mapalapit ka sa akin. Kung ako ang gagawin mong abogado, iniisip ko na mahuhulog ang loob mo sa akin kapag ma-defend kita. Pero ipinagsisisihan ko yun, Nicole. Maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang yun dahil nabulag ako sa pagmamahal. Alam mong matagal na kitang gusto, di ba? Hindi nakasagot si Nicole nang bigla nang kinaladkad si Miguel paalis sa kanyang paningin. Si Bea naman ay napatigil muna sa kanyang harapan, puno ng pait at pagsisisi sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tanungin kung bakit ginawa ko yun. Dahil alam mo na ang rason yan. Alam mo may gusto ako kay Miguel, diba? Naiinggit ako sa'yo at nagagalit sa tuwing nakikita kong sinasaktan mo si Miguel. Kaya gumawa ako ng paraan para mawala ka sa landas ko at masira ang imahe mo kay Miguel. Napahagulhol ang dalaga. Kaagad naman siyang inalo ni Marvin. Makalipas ang ilang araw na mangyari iyon, nandoon pa rin ang kanyang nobyo sa kanyang tabi para samahan siya. Hindi siya nito iniwan kahit kailan. Salamat sa lahat. Salamat dahil hindi mo ko iniwan at hindi mo ko hinayaang mabulok sa kulungan. You know that I love you, Nicole. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. I will defend you no matter what. Naniniwala akong wala kang kasalanan. Hindi mo deserve ang ganoong mga kaibigan. Kaya nandito lang ako palagi sa iyo. Kaibigan mo ko at kasintahan. I love you, Marvin. Thank you for defending me, attorney. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!